Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1992 sa isang liblib na baryo sa Antique. Sa mga panahon po na ito ay meron akong kasamaan sa trabaho na naging malapit sa akin. Nangungupahan ito malapit lang sa aming pinagtatrabahuan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang John. Siya rin po nagturo sa akin ng aking mga gagawin nung unang araw ko pa lang sa aming pinagtatrabahuan. At sa mga panahon din na ito, mahigit 1 taon na siyang nagtatrabaho doon. Mas nauna ito sa akin. Ito nga palang pinagtatrabahuan namin ay isang malaking tindahan. Halos lahat ng mga kakailanganin ay nandoon na. Araw-araw ay maraming bumibili doon, tulad ng alak, soft drinks at iba pang mga kailangan sa pang-araw-araw at sa isang maliit na tindahan. Kumbaga kami yung supplier. Hanggang sa isang tanghali, habang ako ay nagpapahinga sa likod ng tindahan, ay nilapitan ako ni John. Napag-usapan naman namin ang tungkol sa aking pamilya at kung bakit ako nagtatrabaho sa murang edad. At sabi ko naman sa kanya, maaga akong naulila at yung lolo at lola ko ang nagpalaki sa akin. Nasurpresa naman ako nang sabihin niya na pareho daw kami ng sitwasyon. Maaga din po itong naulila. At ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lola na sa mga panahong ito ay matanda na. At umuwi lamang ito sa kanilang bahay 1 beses sa 1 linggo para kumustahin ang kanyang lola. Hanggang sa nagsabi ito na papalapit na daw ang kanyang kaarawan at gusto niya akong imbitahan sa kanilang bahay. Hihingin na lang daw kami ng paintulot sa aming amo na kung pwede, a-absent muna kami ng 1 araw. At pwede rin naman daw ako matulog doon sa kanilang bahay. At sabi ko naman sa kanya, pwede. Kasi hindi pa ako nakaka-absent magmula nung nagtrabaho ako doon sa tindahan. Kaya siguradong papayagan ako. Yun nga, makalipas ang 5 araw, maaga pa lang ay gumising na ako at tumungo sa bahay na inuupahan ni John. Pagkarating ko doon, ay nakita ko siyang naghihintay sa labas habang nagkakape. Agad ko naman itong tinawag. Tol, nandito na ako. Pasigaw na sabi ko sa kanya. Agad naman siyang lumingon at tumayo. O ano, tara na. Sabi niya. Tara na. Sagot ko naman na nasa masayang tono. Kasi ito rin ang unang pagkakataon na pupunta ako sa kanilang bahay. At ayon sa kanyang pagkakalarawan, magandang mga tanawin doon sa kanila. Marami daw mga puno at maaliwalas, kaya nakakaingganyo. Makalipas ang ilang minuto, ay naghintay kami ng masasakyang bus at maya-maya lang ay meron namang dumating. At ayon naman kay June, malayo talaga ang kanilang bahay mula sa aming pinagtatrabahuan. At hindi ko naman akalain na
sobrang layo pala talaga. Makalipas ang mahigit 2 oras na biyahe ay narating namin ang kanilang bayan. At mula doon ay kinakailangan pa naming sumakay ng tricycle. At sa mga panahon po na ito, iilan lamang ang namamasada. Kaya mahigit kalahating oras kami nagantay sa bayan. Pero sa bubong pa kami umupo kasi marami ding mga pasahero. Bumiyahe ulit kami ng mahigit kalahating oras at nang marating namin ang kanilang baryo, talagang namanga ako kasi totoo nga ang kanyang mga sinabi sa akin. Maraming mga puno, maaliwalas at talagang nakaka-relax. Yun nga lang sa unang tingin, mapapasabi ka na talagang liblib ang lugar. Wala pang gaano mga bahay doon. Iilan lamang ang mga nakatira. Pero ang sabi ni John, sa loob daw ay maraming mga bahay. Malayo pa ba dito ang inyong bahay? Tanong ko sa kanya. Medyo, pero wag kang mag-alala. Kasi pagkarating natin sa bahay, siguradong nakahanda ng mga pagkain. Sagot niya. Alam na alam ng lola mo ah. Sabi ko naman. Ay oo naman. Ganyan talaga si lola. Malayo man ako sa kanya. Alam niyang uuwi ako sa araw ng aking kaarawan. At meron akong dalang bisita. Sagot niya habang nakangiti at tumangon na lamang ako sa kanya. Hanggang sa pumasok pa kami sa isang masukal na gubat. Nadaanan naman namin itong isang purok at yung mga nakatira doon ay nakatingin lang kay John at hindi man lang nila ito kinakausap. Inisip ko naman na baka hindi lang nila kaklose si John kaya hanggang tingin na lang ang mga ito. Pero ako ay nakangiti sa kanila at binabati ko pa sila. Tumatango naman sila sa akin at tumutugon kaya sabi ko mababait naman ang mga tao doon. Makalipas naman ng mahigit 20 minutos ay narating namin ang bahay nila John. Talagang nasa pinakasulok ito ng baryo at wala ka nang makikitang ibang bahay sa paligid. Meron din silang mga alagang manok at bibe. Maliban dito ay meron pong tubuhan sa di kalayuan at matatanaw ito mula sa likod ng bahay. Pagkapasok nga namin sa loob ng bakuran ay nakita ko na merong nakahandang mga pagkain. Mainit-init pang mga ito kasi nakikita ko ang usok na galing dito at nakakatakam. Siya lang bang bisita mo? Meron pa ba kayong kasama? Tanong ng kanyang lola na tawagin nating Lola Rosing sabay tingin sa likod ko. Wala na pula. Siya lang po ang aking bisita. Sagot ni John at nakita ko namang tumango si Lola Rosing at ngumiti sa akin. Oo siya, kumain na kayo ng tanghalian. Dagdag pa niya. Yan yung sayo tol, ito yung sa amin. Magkapareho lang naman yan. Biglang sabi ni John, sabay turo ng pagkain na aking kakainin. At totoo naman na magkapareho lang. Pero ang tanong, magkapareho kaya yung lasa? Pero talagang takam na takam ako sa mga ulam na niluto ni Lola Rosing. Maliban sa gutom ako, masarap po talaga siyang magluto. Walang lansa at purong-puro ang lasa. Sa buong buhay ko, iyon talagang pinakamasarap na luto na aking natikman. Pagkatapos naman namin kumain, ay tumambay kami sa likod ng bahay na kung saan matatanaw ang tubuhan. At habang patingin-tingin ako sa paligid, napansin ko na may mga marka ng dugo sa lupa. Pero inisip ko naman na baka doon kinatay ni Lola Rosing ang mga manok na kanyang hinanda para kay John. Kaya naman binaliwala ko ito. Maya-maya lang ay tumayo ako at naglakad-lakad. Hanggang sa napansin ko na may mga kalmotang dingding ng kanilang bahay. Kung pagbabasehan talaga iyon,
Parang gawa talaga ng isang tao. Tol, ano to? Mga kalmot? Tanong ko sa kanya at natagalan pa bago ito makasagot. Ay gawa yan ng aso namin dito. Pero nung nakaraang buwan, namatay ito. Nakakalungkot nga kasi mabait yun at maaasahan. Sagot niya. Tumangon na lamang ako. Pero kung pagbabasehan talaga ang mga kalmot na iyon, parang gawa talaga ng isang tao. Sigurado po ako, 100%. Ito na pala yung mga unang indikasyon na dapat ay hindi ako manatili doon. Pero nang dahil magaling kumausap at makisama si June, ay nagdadalawang isip ako. Sa totoo lang Sir Chris, sa lahat ng tao na aking nakasalamuha, si June ang pinakamagaling makisama. Marunong din siyang magkumbinsi ng isang tao at magmanipula. Sa madaling salita, magaling magdala ng sitwasyon. Kaya naman kung wala kang alam at hindi ka mapagmatsyag, talagang mahuhulog ka sa kanyang bitag. Makalipas ang mahigit 1 oras. Tol, bibili ako ng yosi. Meron bang tindahan dito? Tanong ko sa kanya. Meron, pero sa bukana. Nadaanan natin kanina. Hindi mo ba nakita? Tanong niya. Hindi ko nakita. Kung ganon, malayo pala dito sa inyo ang tiyangge? Tanong ko. Oo tol, kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magyosi. At isa pa, makakasama sa iyong kalusugan. Sagot niya. Hindi ko kaya tol, kahit isa lang. Kung ayaw mo, ako na lang pupunta doon. Alam ko na rin naman ang daan. Sagot ko pa sa kanya at nagdadalawang isip ito. Pero makalipas ang ilang segundo. Oo, sige na nga. Ang tigas ng ulo mo. Pabirong sabi niya. Agad naman kami naglakad patungo sa bukana at pagkarating namin doon ay bumili nga ako ng yosi. At napansin ko naman na hindi man lang kinakausap ng tindera si John. Tinitignan lamang niya ito at binabaliwala. At sabi ko, ito yata ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong hindi kinakausap ng kanyang mga kabaryo. Kahit na minsan lang siyang umuwi doon. Agad naman po kaming bumalik sa bahay pagkatapos kong bumili. At pagkarating namin doon, ay agad ako nagsindi ng yosi habang si June naman ay humiga sa mahabang upuan. At sabi niya magpapahinga muna ito kasi napagod sa biyahe. Tumango naman ako sa kanya at di kalaunan, nakatulog ito. Ako naman ay humiga sa isang duyan na nasa tapat lang din naman ni John at maya-maya lang nakaramdam ako ng antok. Talagang nakakabingi ang katahimikan sa lugar na yon. Walang gaanong tumutunog ng ibon at kaluskos lang ng mga dahon ng aking nadidinig. Kakaiba talaga doon. Hindi ko naman namalayan na nakatulog ako at nakatalikod po ako mula kay John. Nagkaroon naman ako ng panaginip, Sir Chris. Napanaginipan ko talaga si nanay at tatay. Dalawa talaga sila at nagbibigay sila ng babala sa akin na umalis na daw ako doon kina John kasi merong mangyayaring hindi maganda. Bandang 1:00 ng hapon, nagising ako at hindi muna ako gumalaw kasi narinig kong nag-uusap si John at ang kanyang lola. At sa tingin ko, malapit lang po sila sa akin. Parang nagbubulungan ang mga ito. Patakan mo na. Narinig kong sabi ni Lola Rosing at narinig ko ang yapak ni John na papalapit sa akin. Nakaramdam naman ako ng kaba, Sir Chris. Bumilis biglang tibok ng aking puso at maliban dito, hindi ko po maigalaw ang aking katawan. Parang paralisado ako. Pero pinilit ko po talaga at bigla akong lumingon.
Dito ko na nakita si John na malapit ng mukha sa akin at ang kanyang lola naman ay nasa likod niya. Nakatingin din sa akin. "Oh, gising ka na pala, tol. Gigisingin pa sana kita. Meron tayong pupuntahan." Biglang sabi ni John habang nakatingin at agad siyang tumayo ng matuwid at umatras mula sa akin. Tumayo na rin ako at humikab. "Oh, saan ang punta natin?" Tanong ko at nagkunwari ako na wala akong narinig. Malakas na rin ang kutob ko na meron silang balak na masama sa akin kasi hindi mawala sa aking isipan ang aking napanaginipan. At desidido na rin po akong umuwi sa hapon na iyon. At kahit anong gawin nila ay hindi ako magpapapigil. "Huwag na lang kaya tayong umalis la. Ang layo kasi nun." Biglang sabi ni John sabay tingin sa kanyang lola. "Oo nga, huwag na lang siguro." Sagot naman ng matanda at naglakad dito papasok sa loob ng bahay. At hindi nagtagal. "Tol, uuwi siguro ako. Pakiramdam ko kasi hinahanap ako ni lolo at lola. Parang kailangan nila ako. At may kutob akong hindi maganda." Biglang sabi ko kay John, "Ano ka ba? Maling akala lang yan. Mapaglaro ang ating isipan. Dito ka na matulog." Sagot pa niya, "Pasensya ka na, tol. Pero uuwi siguro ako. Magkita na lang tayo bukas sa tindahan." Sabi ko sa kanya, "Sigurado ka?" Tanong pa niya at tumango ako. Kunin ko muna mga gamit ko sa loob at hihingi na rin ako ng paintulot kay Lola Rosing. Dagdag ko pa at pumasok ako sa loob ng bahay. Pagkarating ko naman sa loob ay hindi ko makita si Lola at ang isa pa na aking ipinagtataka, nakasara ang lahat ng bintana sa loob ng bahay magmula talaga nung dumating ako doon. At habang naglalakad ako patungo sa isang upuan na kung saan naroroon ang aking mga gamit, ay nadaanan ko po itong isang silid. Nakabukas ang pintuan at merong lumabas na hangin mula doon. Dumampi ito ng direkta sa aking mukha at dala pa nito ang masangsang at malansang amoy na nanggagaling sa loob ng silid. At nang mapasulap ako malapit sa kama, gulat na gulat ako nang makita si Lola Rosing na nakatuwad at nakatingin sa akin ng direkta. Nanlilisik ang kanyang mga mata kaya dali-dali kong ginuha ang aking mga gamit at binuksan ko ang pinto sa harap ng bahay at doon ko na lamang tinawag si John. "John, tol, nandito na ako sa labas." Pasigaw na sabi ko at bigla akong nakarinig ng tunog na nanggagaling sa loob ng bahay. Parang tunog po ng isang ibon at umalingaw-ngaw ito. Bigla namang dumating si John at makikita sa kanyang mukha na parang nadismaya ito sa akin. Yung tipong gustong-gusto niyang doon ako matulog. Pero ayaw ko at mas mabuti na makasigurado. "O sige tol, magkita na lang tayo doon bukas sa tindahan." Sabi niya. "Sige, maraming salamat sa pagkain tol. Magkita na lang tayo bukas." Sagot ko naman sa kanya at agad ako naglakad palabas ng baryo. Hindi niya po ako hinatid kaya nakapagtataka. At nang marating ko itong purok na may mga taong nakatambay sa labas ng bahay, hinarangan nila ako at tinanong kung ano ang ginawa ko doon kina John. Sabi ko naman kaarawan niya at ang sabi naman ng isang matandang babae, sa tuwing kaarawan daw ni John ay meron daw talaga siyang dinadalang isang bisita. Pero hindi daw nagtatagal at umuwi agad kasi tulad ko ay nahahalata din ng mga ito ang tinatagong lihim na maglola. At nalaman ko pa na talagang tanyag sila doon sa baryo na iyon.
Kaya wala silang masyadong kaibigan kasi marami na daw silang nabiktima sa pamamagitan ng usog. May mga nakahuli na rin sa kanila sa akto at kulang na lang daw ay palayasin sila doon ng mga tao. Pero nung binigyan sila ng babala ng isang tanyag na albularyo, ay hindi na ulit sila nagpakita ng kanilang bagsik. Kasi makakalaban na rin daw nila ang mga taga doon sa baryo. Alam kong meron kang nasaksihan doon, kaya ka umuwi nang wala sa oras. Huwag ka nang bumalik dito. Sabi ng isang ali sa akin at tumango naman ako sa kanya at agad akong umuwi. Pero sa tingin ko, Sir Chris, nagsisinungaling ang mga ito at gumagawa lamang ng kwento. Malakas ang kutob ko na magkakamag-anak lamang sila doon lahat. Kasi ang ilan sa kanila ay kahawig ni Lola Rosing. At kung alam nila na malalagay ako sa panganib, at kung totoo nga na nagmamalasakit sila sa akin, at alam nila ang tinatagong lihim ng maglola, di sana nung papunta pa lamang kami sa bahay nila John, ay pinigilan na ako ng mga ito at pinauwi. Pero wala. Tinitignan lamang nila ako habang kami dumadaan sa tapat ng kanilang mga bahay. Kinabukasan, Sir Chris, hindi na pumasok si John hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito. Hindi ko na po talaga siya nakita magmula noon at nagtataka ang aming amo kung bakit bigla siyang huminto sa pagtatrabaho. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi na rin po nasundan ang karanasang ito. Maraming salamat.